Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we're the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. Senator Win Gatchalian is calling for an investigation into alleged anomalies in farm-to-market road projects across the country. A senator is slamming the Philippine Ports Authority over its purchase of allegedly overpriced body cameras. The cost, nearly ₱1 million each. Concerns are growing in quake-hit northern Cebu as residents living in tent cities start falling ill. Tropical storm Kedan has exited the Philippine area of responsibility. Still, several weather systems will bring rains across the nation today. Mga kapatid, this just in, a magnitude 7.6 earthquake struck the town of Manay in Davao Oriental at 9:43 a.m. today. It had a depth of 10 kilometers. PHIVOX is warning of the possible aftershocks. Yeah, stay tuned sa program natin and all programs sa One News as this story develops and unfolds. Yes. So far, wala pa tayong balita. Of course, it just happened at 9:43. Yes. But there is a tsunami warning coming from PHIVOX. No? Ang evaluation nila dyan medyo mataas. So sabi nila, the people in the coastal areas of the following provinces are strongly advised to immediately evacuate to higher grounds or move farther inland. Yes. Ito po yung Eastern Samar, Dinagat Islands, Davao Oriental, Southern Leyte, Surigao del Norte, Leyte, Surigao del Sur. Yun. Just for context, sa Cebu kasi ito 6.9 with a depth of 5 kilometers. And now this is a depth of 10 kilometers and 7.6. Medyo malakas at malalim. Which is, sabi nila, pag mas mababaw, mas malakas kasi mas nararamdaman. But still, it's a 7.6 quake. So we'll update everyone as we move along. But let's get on with our other stories. Senator Sherwin Gatchalian is urging a probe into billions of pesos in allegedly overpriced farm-to-market road projects. Here's the report. Senator Sherwin Gatchalian said he would recommend to the Senate Blue Ribbon Committee and the Independent Commission for Infrastructure to investigate alleged anomalies in the country's farm-to-market road projects. He revealed that around 10.3 billion pesos worth of projects implemented in 2023 and 2024 may have been overpriced. Gatchalian cited a project in Barangay San Roque, Tacloban City, which reportedly costs 348,432 pesos per meter, far above the Department of Public Works and Highways standard rate of 10,000 to 15,000 pesos per meter. Una, ayaw ko nga maniwala kasi 300 million per kilometer. Parang gumawa ka na ng tulay nun . The senator also disclosed that 3 contractors behind these projects are the same firms that received 20% of the 545 billion peso flood control budget flagged by President Bongbong Marcos. Among them is High-Tone Construction and Development Corporation, allegedly linked to former Ako Bicol Representative Zaldi Co. Top rice granary natin, walang projects na FMR. No? Yung mga hindi na sa top, yun ang nabibigyan. No? So, para sa akin, if you think about itong nangyayari sa flood control at yung mga personalities involved tulad ng SunWest, tulad ng High-Tone, hindi katakataka na nalagay ang pinakamalaking allocation ng FMR sa Bicol area. Meanwhile, Public Works Secretary Vince Dizon revealed that 421 out of 8,000 flood control projects initially inspected nationwide were found to be ghosts projects. Dizon said many of the ghost projects were located in Luzon. He emphasized that these are only preliminary figures, as around 100,000 projects still need to be validated. Yung ghost kasi yun ang low-hanging fruit yun. Meaning madaling i-establish yung liability and accountability kapag ghost project. Kasi ghost nga. No? Hindi na mahaba yung yung case build-up nun. So, mas mabilis tayo hopefully makakapag-file ng mga kaso. ICI Executive Director Brian Hosaka noted that this new information will help the Commission set a clearer direction for its ongoing investigations. Kung meron mga ibang distrito or regions na pwede namin tignan, kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya doon, puntahan natin yan. No? Now, with this direction now na meron tayong 421 ghost projects, mas mapapadali yan.
Now let's get a reaction from SINAG President Rosendo So joining us this morning. Thank you for joining us today. Magandang umaga po. Morning po, magandang umaga. Okay, ano po ba ang reaction natin dito sa revelations po na overpriced na farm-to-market roads? 348,000 plus over sa supposedly dapat ay 10 to 15,000 lamang per square meter. Yeah, nakakabahala, no? And of course, nakikita natin kasi yung FMR talagang kulang na kulang dito sa mga area na kailangan. So dapat may evaluate, no? I think ang DA dapat mag-recheck dun sa mga area na binigay sa DPWH para at least ma-verify talaga lahat yung mga area, and ito is sayang, no? Sana mas malawak na lugar ang nabigyan ng farm to market road. Medyo kasi madami itong supposedly reported ghost farm to market roads, no? Pero sir, may mga pumasok ba na report sa inyo before na pero mahirap patunayan about these farm to market roads na ghost projects na may mga nagsumbong na po sa iyo dati? Yung may nakita kami sa ano is yung regular ng DPWH, no? Pero yung sa farm to market road dito sa Region 1, 2, 3, maliit kasi binigyan eh. So ang majority kung makita natin yung mga hindi prioritized area ang binigyan, no? Kagaya yung sinabi ng ni Secretary Vince Dizon, parang Bisaya, Mindanao dapat yung kasabi rin ni Sherwin Gatchalian, dapat dito sa rice gunnery ang puntahan ng farm to market road. So yun ang dapat siguro ayusin para at least ma-prioritize yung mga area. So kumbaga sir, sinasabi niyo po yung mga nabigyan po nitong mga proyektong ito, ang mga hindi pa actually as of the moment ay nangangailangan talaga, inuna yung mga places na hindi pa kailangan. Yes, kasi marami rin nag-request sa SINAG na kung pwede tulungan sila kay Secretary last year. Nabanggit ni Secretary sa amin, wala talagang mabibigyan dito sa northern part kasi nabawasan sila, and may naka-allocate na kung saan pumunta. So mas maganda siguro ang ating Secretary ng Agriculture ang dapat magtingin kung saan kailangan para at least i-prioritize yung mga area na talagang needed dun sa farm to market. Alright, so I understand the Department of Agriculture started this investigation, no, dito sa mga farm to market roads natin. Right after may mangyari nga dito sa DPWH yung mga flood control projects na supposedly or allegedly ghost, ano. Do you think po ba na okay na ang DA na lang ang mag-handle muna ng pag-construct ng mga farm to market roads for the meantime? Do you think they can handle it? Yeah, sa tingin natin pwede naman, no? Kasi yung nagtitingin ng lugar is Department of Agriculture, and coordinated dapat sa atin mga local government, at pwede naman ang DA na mag-implement kung mas maganda pa, no? Kasi ito is kung in-implement ng DPWH, hindi na nila sinasabi ulit sa DA kung tapos na yung project or anong nangyayari. So, mas maganda siguro ang mag-handle na lang is ang Department of Agriculture.
So, sir, also they're looking at dito no, sa Bicol, yung mga farm-to-market roads doon na supposedly yung nalilink na firm doon ay mula kay former Congressman Zaldico. At marami-rami po sila nakikita na anomalya dito na farm-to-market roads doon sa Bicol. For context lang po para sa ating mga kapatid na nanonood ngayon, ano po ba yung, bakit po marami doon ngayon na, kailangan po ba talaga na marami doon sa Bicol na magkaroon ng farm-to-market roads? Nung nung last February, March, nag-uusap nga kami ni Secretary. Nagulat nga siya kasi yung mga budget para sa DA na-divert sa ibang area. No? So, nung nag-usap sila ng atin na Pangulo, nagko-complain na rin siya at that time na yung supposed to be na pumunta dun sa mga area na kailangan nawala, no, na divert. So kaya talagang buti na lang na ng ating Pangulo na kailangan maimbestiga ito para at least mahinto itong mga ginagawa ng mga ibang official dito sa ating bansa. Which areas po ba do you think mas kailangan din po ng mga farm-to-market roads? Region 1, 2, 3, no? Ito yung rice granary natin, right. And kailangan i-prioritize ito kasi yung pag-ani ng atin mga magsasaka medyo malayo dun sa lugar. So dapat siguro ito ang i-prioritize. Alright, and also siguro din po for context sa ating mga kapatid ngayon, ano po bang impact nito sa ating mga farmers, sa ating mga fishermen kapag po pumapalpak yung mga plano na farm-to-market roads? Yeah, of course, yung idadala yung mga produkto sa atin na consumer mas mahal, no? Right. Kasi kung ito is hindi nagawa yung mga farm-to-market road, so yung cost of transport talagang mahihirapan. Kasi yung mga field, for example, nasa 1 kilometer away, kung walang daan yan, talagang dadalhin pa sa mga kalsada. So malaking cost na occur kung ganun ang nangyayari. Kasi sir, I'd like to ask you about yung actual yung roads na yung sinasabi kasi ngayon sa reports, these are ghost projects pa lang ang na-identify. But just like yung mga flood control, I'm sure meron daw, madami nagsasabi ang fear nila, baka yung mga ibang roads na ginawa ay substandard naman. How do you identify po pag substandard ang isang farm-to-market road? Is there a way to point it out pag visual ocular lang? Yeah, yung kapal kasi Yung kapal is dapat 11 to 12 inches, no? May gumagawa nasa 4 inches lang. So mabilis mag-crack 'yun. So yung widen ng kalsada dapat specify din, tapos yung slope protection ng kalsada sa side. Kasi ito is rice field, so dapat compacted din yung gagawin doon sa kalsada, no? Kasi kung new road yan, yes, that's right. Iko-compact talaga yung kalsada bago maglagay ng semento. Kung hindi, bibigay pa rin yung semento. Sir Rosendo, I understand may specific cement daw dapat ang ginagamit for projects like this. Hindi iba daw po yung ginagamit sa cities. Ito naman mostly type 1, no? Yung high grade na ginagamit na mas mahal ito ng konti compared dun sa regular, pero at least ito is makikita natin na mas maganda ito at mas matibay. And moving forward po, will there be any coordination with Department of Agriculture sa grupo nyo, at least kung or in the future to identify possible anomalous farm-to-market road projects? Yeah, well coordinated naman kami ni Secretary ngayon. And titingnan natin yung listing para at least ma-check talaga yung mga area na gagawin ng farm-to-market road.
Well, according po pala kay Agriculture Secretary, ang government ay merong backlog na 60,000 kilometers na farm-to-market road projects. Yeah, oo. At kailangan itong matapos sana para at least mas mabilis yung transport ng ating mga food sa ating mga consumer. Right. Lastly na lang po, sir, according po kasi kay House Speaker Bogie D, magbibigay daw po sila ng aid, that would amount 7,000 for the farmers natin. Your reaction on that? This is going to be under the proposed budget. Yeah. Ito is yung last year is galing sa RCEP yan, no? Right. Yung collection ng rice tarification law. Dati kasi 5,000 ito, pero lumaki yan dahil yung collected na dapat mabibigay sa ating mga magsasaka, lumaki yung collection. So kaya pinaglalaban namin na ibalik yung tariff from 15 to 35. Kasi yung pera na yan is galing dun sa collection ng tariff na imported rice na mabibigay sa magsasaka. So, yun pa rin ang call natin. Nung nag-usap kami ni Presidente 2 weeks ago sa La Union, nabanggit naman niya na dapat itaas na yung taripa. Ayun. Okay. Alright, it's good that naririnig natin na nakakausap niya yung Pangulo kasi of course, dati siya ang Agriculture Secretary din. But for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras. That was Sinag President Rosendo So. Maraming salamat. Now, in other news, Senator Raffy Tulfo criticized the Philippine Ports Authority over body cameras priced at nearly 1 million pesos each. Here's the report. During the budget briefing of the Department of Transportation on Thursday, Senator Raffy Tulfo questioned the Philippine Ports Authority for purchasing body-worn cameras worth 879,000 pesos each. 879,000 pesos isang unit. Although ginastify niyo yan sa COA, marami kayong mga nilagay, kung ano-ano mga requisitos, pero still 879,000 pesos one unit lang. According to Tulfo, the PPA procured 191 body cameras in 2020 and an additional 164 units in 2021 under a contract with Boston Home Incorporated, a company that was previously flagged by the Commission on Audit for selling supposed defective equipment to the Environmental Management Bureau. Ito ay na-flag down na ng COA na nagbenta ng defective equipment sa EMB. PPA General Manager J. Daniel Santiago defended the purchase. He claimed the cameras came with an integrated system, including servers, which justified the high cost. But Tulfo maintained that similar cameras used by the Philippine National Police only cost around 135,000 pesos. The senator also claimed that Boston Home operates out of an apartment and has only 10 million pesos in capital based on Securities and Exchange Commission records. He then urged Transportation Secretary Giovanni Lopez to launch an investigation and remove officials involved in the allegedly anomalous procurement. Mr. Chair, you have my commitment that I'm going to look into this, especially the post-qual of the TWG and the BAC, Mr. Chair. Heads must roll. Yes, Mr. Chair. Earlier today kasi sa kabilang programa, nakausap ko yung PPA General Manager, si Sir J. Santiago. And also, of course, I asked kung ano yung reaction nila dito sa sinasabi ni Senator Raffy Tulfo. And he said, baka daw mali ang computation ng team ni Senator Raffy Tulfo kasi sinasabi niya, hindi lang naman mismo yung body cam kapag pinurchase mo ang kalakip noon. Sabi niya, of course, there's monitoring and other features that are involved. Pero yun nga sabi ko, parang ang laki naman, almost 1 million siya per piece, no? And then, kasi sabi nila, Senator Raffy Tulfo, yung team niya nagpunta doon sa area, no, sa PPA, sa ports ng Batangas. And they noticed na wala naman daw na nakasuot na mga body cameras doon ng mga tauhan. Pero I asked this to the general manager, tinanong ko kung operational na ba itong mga body cam na to. In fact, sabi niya, it's working na since 2019 pa. So sabi ko, bakit nung nagpunta sila doon, walang may gamit? So sabi niya, hindi ko alam kung anong oras sila pumunta. So, tinanong ko, sabi niya, everyday naman daw sinusuot. Well, we want to check in computations because
Sinasabi ni Senator Tulfo, per piece is almost $1 million, no? Yes. Pero I understand may system yan. But per camera, hindi naman one system yan. May docking station Exactly. yan. Oo. May hub yan. Oo. So it's either they gave the computation with the system and all the pieces as dinivide ng grupo ni Senator Tulfo, lumabas 1 million. Or talagang overpriced. Diba? We have to see how the way it was I was also computed. asking him din kasi, sabi ko, syempre itong nagbigay sa kanila ng body cameras na to, ito yung mga nanalo sa bids sa bidding, 'di ba? So, sabi ko, magkano yung inaalok nung iba? 'Di ba? We also need to know kung sino-sino yung mga nakalaban, 'di ba, doon sa bidding. Wala daw siyang details on that. So, patuloy natin na antabayanan itong story na to kasi of course, pinag-uusapan dito yung mga corruption pa rin kung meron, 'di ba? Yes, and then before we move on, first for context kasi a singular body cam system that can broadcast or live cast ranges between 18 to 30,000 per piece, supposedly only. So yung sa PNP daw, 135,000 per piece, ha? It depends nga. Oo, It depends depende sa daw system. kasi Kasi may weatherproof, may shockproof, meron yung unlimited streaming. So it depends on Diba the model. pagkatapos ng whole day, you have to download yung nakuha You have to dock niya. it. You have to dock it. You have to dock Sa it. system Sa nila. system. Okay. All right, let's move on. Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla says his office is set to file cases in the coming weeks over alleged anomalies in flood control projects. He made the announcement shortly after taking his oath as the country's new ombudsman. Remulla vowed that once cases are filed, his office will be ready to proceed immediately to trial. He assured that his office will avoid any delays in the prosecution of those involved in corruption. Ang timeline niya, syempre, on the evidence pa rin eh. Pero marami na naman kami nakukuha na evidence. Talagang sisikapin lang namin na mabuo ng gusto. Kasi nga ayaw namin na kami maging cause ng delay. Pag nag-file kami, ready kami for trial. Remulla also emphasized that the filing of cases will be based solely on evidence and not on political connections. He insisted that no one will be spared, not even allies, friends, or relatives of President Ferdinand Marcos Jr. Wala ho tayong sinisino rito. So kahit mataas yan, kahit umabot na senador yan, kung sa maabutin yan, gagawin natin. So sir, kahit kamag-anak po ng Pangulo na talaga po sa... Wala naman tayong choice dito, yun ang ebidensya. Pwede ba natin i-deny ang ebidensya? Kung merong ebidensya, yun ang talagang hamon sa atin dito. Now, the Department of Public Works and Highways, or DPWH, held a press conference this morning. And for the details, we have mobile journalist Arles de los Santos. Arles, go ahead. Angela at Diego, naging malaman ang naging press conference ni DPWH Secretary Vince Dizon patungkol sa ilang mga usapin na kinaharap ng ahensya. Kasama na dyan ang pagkumpirma niya na nagkaroon nga sila ng alignment meeting ng bagong ombudsman na si Boying Remulla, maging ng ating Solicitor General na si Solicitor General Gerald Darlene Berberabe. Ito daw ay patungkol sa mga kaso na isinampa at maaring isasampa pa sa lahat ng mga opisyal na may kinalaman sa mga katiwalian ng flood control projects maging ang mga kontraktor. Binigyan din ni Dizon na talagang seryoso sila sa pagkakaroon ng restitution. Ito daw yung pagkuha ng mga o pagbabalik ng pera ng taong bayan sa mga manumalyang flood control projects, lalo na kapag ang mga ito ay napatunayan. Kaya daw sa mga paparating na araw ay asahan daw ang pagpirma ng Memorandum of Agreement kasama ang AMLAC, ang Insurance Commission, maging ang Philippine Competition Commission para daw mas mapabilis itong proseso ng pag-asilip kung meron nga bang mga bid rigging at maging yung mga bonds ng mga proyekto ng pamahalaan na ipinasok ng mga contractor na ito. Napag-usapan din Angela at Diego ang nag-collapse na Pigayatan Bridge sa Alcala, Cagayan, kung saan sinabi ni Secretary Dizon na ngayon ay may ginagawa na detour. At mas malaki daw ang kakayanan nito kumpara sa nag-collapse na bridge. Ito ay kayang magsampa ng 40 tons kumpara sa 17 tons lamang na buwal na bridge. At ginagawa na daw ito at hopefully in 60 days ay matapos na daw ito at nagkakahalaga ang proyekto ng 17 million pesos. At ngayon daw kasi harvest season, kaya naman daw talagang napakahalaga na maayos at matugunan itong issue na ito, yung pagbigay ng bridge at pag-collapse dahil yung mga magsasaka daw natin ay kasama sa mga maapektuhan. Binigay din ni Secretary Dizon ng ilan sa mga DPWH reforms, kagaya na lamang ng pagbubukas
sa lahat ng mga mamamayan. No? Ito ang tinatawag na Citizen Participatory Audit para daw makita ng mga civil society kung paano nga ba nangyayari ang mga programa ng pamahalaan, lalo na sa DPWH. Kasunod ito ng pangako na DPWH portal kung saan maaaring silipin yung mga flood control projects na iniimbestigahan at ano na nga ba ang progress ng mga ito. Kasama din dyan, yung mas mahigpit daw na pagpaparusa sa mga guidelines sa mga flood control projects at drainage flow protection projects. Meron daw na inilabas na order si dating DPWH Secretary Babe Singson, pero hindi raw sigurado ni Secretary Dizon kung ano nga bang nangyari dito. Kaya daw ang plano niya ay maglabas ng halos kaparehas na department order, pero mas mahigpit ang mga patakaran nito para masiguro nga raw na mayroong transparency at mapaparusahan ang lahat ng lumalabag dito. Panghuli ay ang kanyang pagproklama na magkakaroon din ng department order ang DPWH na kung saan ipatitigil ang lahat ng road reblocking na nangyayari. Ayon nga kay Secretary Dizon, ay mula raw kanyang pagkabata, naririnig niya na at nakikita niya na itong road reblocking at magpasa hanggang ngayon ay nangyayari daw ito. Hindi naman daw ito malaking sikreto sa publiko na minsan yung mga kalsada na ayos naman ay sisirain o wala namang problema pero titibagin ulit. Sa ngayon daw, maging national roads man o secondary highways ay bawal muna ang road reblocking at makikipag-ugnayan siya sa ilan sa mga maaring may kinalaman na ahensya na may mga ginagawang drainage system kagaya na lamang ng Manila Water, Prime Water at iba pang mga ahensya o mga grupo na maaring tamaan nitong pagpapatigil ng road reblocking ng DPWH. Alright, thank you for that, mobile journalist Arles de los Santos. Again, for those who just tuned in, kanina po, binrake po natin kanina yung magnitude 7.6 earthquake po na nangyari po doon sa Manay, Davao Oriental kaninang 9:43, and there is also a tsunami warning from PHIVOX. Now, we'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. Some residents in quake-hit northern Cebu are falling ill after days of living in tent cities. Exposure to heat, cold, and rain has left residents living in tents in northern Cebu vulnerable. Many of them have started falling ill following the magnitude 6.9 earthquake that struck the province. Some have been suffering from cough, colds, and fever for several days after staying in tents and makeshift shelters for more than a week. Sobrang hirap kasi wala kaming masilungan. Trapal lang po kami. Magtitiis kayo dito? Dito lang muna kami. Kahit magkaroon ka ng mga ganyang kate? Po. Tiisin lang po. Iba-iba yung panahon. Umuulan, minsan mainit. Iba-iba po yung naranasan mga tao dito. Minsan lang po, nanghingi lang po sa mayong gamot, ganyan. Kasi kailangan po, kung hindi po magapan, baka anong mangyari sa bata. The Cebu provincial government assured that there are enough supplies of medicine, including maintenance drugs for hypertension. Various organizations have also started stress debriefing sessions to help residents cope with trauma. Meantime, Cebu 4th District Representative San Shimura is now pushing for funds originally cut from next year's flood control projects to be redirected toward rehabilitation and recovery efforts in northern Cebu. I beg naman talaga na mabigyan kasi grabe yung sira na naidulot ng earthquake. With the government facilities, covered courts, schools, it's very important. Daycare centers yung sa mga bata natin in the sitios and in the puroks. Of course, the barangay halls na nasira, mga, as I've said, local bridges, and the mga barangay roads na nasira, including the farm to markets road. We need to get back on our knees na especially right now that we are experiencing. For News 5, Mon Gualvez, we are One News. And for the latest in quake-hit Cebu, we are joined by John Carl Bourbon, Tourism Head and Information Head in Incident Command Management of San Remigio. Magandang umaga po sa inyo. Thanks for joining us again, Sir John. Good morning po. Ayun. Yes, John. Go ahead, Angel. Mangamusta po kami ulit sa inyo dyan, Sir John. Kamusta po kayo dyan? Ang ating kalagayan po ng ating mga kapatid dyan sa Tent City. So far, medyo okay na po kami dito. Thank God po. Meron lang mga konting
struggles dahil po sa patuloy na pag-uulan. Yan lang po so far, ma'am. Ilan po ba ngayon? Update po sa amin kung ilan po yung mga kapatid natin na nagkakasakit na po sa mga evacuation area. Earlier, nagtanong po ako dito sa aming camp manager tsaka sa aming health facility na naka-standby dito. So far, wala naman po silang recorded po na maraming nagkakasakit. Meron lang mga konting ubo, ganun lang po, ma'am. Okay. Yung last time po kasi na nag-usap tayo, sir, sabi nyo, kulang pa yung tents, yung mga tent dyan, ano, at meron pa rin tayong mga residente dyan na namamalagi sa gilid ng kalsada. Ngayon po ba may improvement na yung sitwasyon nila dyan? Yes, so far po, ma'am, mayroon na pong umuwi sa mga bahay, yung mga safe na mga bahay. Then dito din po sa aming evacuation center, nagtanong din ako sa aming MSWD head. Meron na din mga evacuees na umuwi na din sa mga bahay. Okay. Yung I mean kasi wala pa naman ongoing pa yung mga aftershocks, no? Pinapayagan po sila umuwi kahit hindi pa po nasusuri yung kalagayan ng structure ng mga homes ng mga tao. Hindi po pinapayagan, sir, yung structure po na bahay na may mga cracks. Yun lang po nakikita namin na safe, na hindi po sila nalolocate doon sa no-build zone, tsaka hindi malapit sa mga sinkholes. In other words, sa no-build zone po, may nakatirik na bahay? O meron, wala po. Wala. Okay. Okay, so ngayon po hingi po kami ng updated data, no? Kung ilan na po ngayon yung mga nandiyan dyan ngayon sa Tent City, ilan po ba yung pamilya na is really affected by this quake, at ano-ano pa po yung mga kailangan natin dyan? As of now, dito po sa evacuation center, we have recorded 249 families po, and 992 individuals po. And yesterday, we have recorded 22,500 plus po na affected family po sa buong San Remigio po. Okay. What about po yung mga basic necessity po, ano? Ever since nagsimula po yung earthquake po dyan, we have already recorded 10,000 aftershocks, if I'm not mistaken. Meron na po ba tayong potable water? Kumusta po yung electricity natin? Go ahead po, sir. Yes po. As of the moment po, medyo bumabalik na po sa dati yung mga yung daloy ng kuryente, yung tubig. Meron na din po enough potable waters po sa mga kababayan po dito sa San Remigio po. Yung huli po na tayo nag-usap, no, we asked you about yung paano yung school ng mga bata. Sabi niyo may inaayos po kayong space para sa kanila. Ano po ang update dyan? Ngayon po, nagkakaroon na po ng planning, like anong oras, ilang estudyante ang papasok sa umaga, sa hapon, ganun po. We're still in the process po of the planning po, sir. Okay. So it's And tapos sa lahat po naman, we're still taking advice po doon sa taga-Feebox kung saan po safe na maglagay ng temporary school. Yung mga marami po kasi nagpapadala at mga nagpunta na po dyan para tumulong sa ating mga kababayan, mga kapatid dyan sa Cebu. Yung mga areas po ba na dati pong hindi madaanan para mabigyan po yung mga nangangailangan po ng tulong, ay ngayon po ba ay nadadaanan na? Yes po, ma'am. Nadadaanan na po yung mga daan po. We made sure po na nadadaanan na yung mga daan para easy po yung paghatid po ng tulong sa kanila. Meron po ba tayong data kung magkano po yung estimated na damage po sa infrastructure nitong earthquake na ito? Yes po. Lahat po ng schools namin sa 27 barangays po ay may mga damage po, partially at totally damaged. Yung mga barangay halls po, 27 barangays, may mga damage din po. Yung mga businesses po namin, most of our businesses po, buildings, may mga cracks at mga damages po. And even our municipal hall, our health facility, yes po, may mga damage din po. Doc, of course, Doc, sorry. Of course, yung sa report po natin, yung iba pong mga nagkakasakit din po. I was wondering kung kompleto naman po tayo ng medical team there to check on our evacuees and of course, yung mga medicine na kakailanganin.
Yes po ma'am, rest assured po nga kompleto po yung mga medicines namin. Meron po kaming naka-standby dito na health facility po sa aming ang evacuation center. And I asked them po earlier kung ano po yung mga plans nila. Nagkaroon po sila ng schedule to visit po yung mga far-flung barangays po to conduct a medical mission sa buong bayan po ng San Remigio. Alright, for yan lamang po. Maraming salamat sa inyong oras. That was John Carl Borbon, Tourism Head and Information Head in Incident Command Management of San Remigio, Cebu. Mag-ingat po kayo. The Department of Budget and Management has approved the release of 716.15 million pesos to the Department of Social Welfare and Development to replenish its Quick Response Fund for disaster-hit communities. Budget Secretary Amena Pangandaman said the move supports President Bongbong Marcos' directive for faster and more compassionate relief operations. The fund will be used to stockpile food and non-food items for over 424,000 families and provide cash aid to around 41,000 households affected by recent storms in Bicol, Mimaropa, and Cagayan Valley. It will also cover transport logistics and other operational needs to ensure timely delivery of assistance. Pangandaman said the timely release of funds highlights the government's commitment to proactive and people-centered disaster response. Let's head over now at the Senate. Let's check the situation there. We have mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, ano na ba nangyayari dyan sa Senado? Good morning, Angela. So far, kani-kanina lang ay nag-open na and then nag-adjourn na rin ang session dito sa Senado na para ito sa undas break nila. So 1 month to hanggang November 9, suspended muna ang mga plenary sessions. Pero yung mga committee hearings, especially related sa budget, tuloy-tuloy pa rin naman. Kani-kanina lang din, nakausap din ng media si Senate President Tito Soto kung saan una in-address niya itong mga circulating raw na fake news na nililink siya o inuugnay sa maraming tax regulations na ginagawa, supposedly proposed daw by him, which is, according to the Senate President, false. At kung magpa-file daw siya ng tax measure, it is to lower the tax. Yung ilan kasi sa mga nag-circulate na sinasabi niyang fake news or disinformation, yung sa mga digital content creators na dapat may 50% tax. Yung mga senior citizen, dapat daw gawin na 35 years old na raw yung edad for senior citizens. And marami-rami pa siyang fina-flag na hindi naman daw yun, na walang katotohanan ang mga yon. For pending matters, natanong din ng media kung ano na nga ba. Kasi si Senator Erwin Tulfo, nagpahayag din siya na parang open na siya sa idea rin na magiging permanent yung kanyang chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero si Senator Pia Cayetano din, ang huling nasabi sa media is she's still mulling over or praying over doon sa magiging decision niya. So if ever kaya, ano ba ang magiging call doon ng komite? Sabi ni SP Soto, kailangan daw muna nilang mag-conduct ng BRC meeting para raw ma-plan siya at ma-discuss it further. Tungkol naman doon sa mag-asawang Diskaya, ang sabi pa rin ni SP Soto, nananatili pa rin yung kustodiya ng Senado dito sa mag-asawang Diskaya. At mas okay nga daw yun, blessing in disguise daw, kasi yung hinihingi ngayon na habeas ng mag-asawang Diskaya, naniniwala si SP na dito pa rin sila mananatili. So kung may hearing or investigation daw ang DOJ o ang ICI, okay daw, madali daw imbitahan at wala raw pagtakas o sakit-sakitan na mangyayari. Balik sa inyo. Magkasama ba sila sa isang detention room dyan sa Senate o magkahiwalay yung mag-asawa? Ngayon, hindi natin ulit nakikita pa kasi yung magiging lagay nito at medyo mahigpit din ang seguridad dito ng Office of the Sergeant at Arms. Kaya hindi pa natin makikita kung ano yung kasulukuyang lagay nila. Pero ang sabi naman ni SP Soto, on Monday, kung may mga isasagawa ng mga pagdinig, ang Solicitor General ng Senado yung magre-represent sa kanila tungkol daw doon. Pero naniniwala pa rin si SP Soto, since may contempt powers ang Senate at napakontempt nila lalo si Curly Diskaya, dito pa rin daw sila sa Senado kung ano man ang mangyari. Okay, on another news, Merimon, si Senator Erwin Tulfo nag-suggest siya ng 1-month tax holiday. Sabi ng Malacanang, magandang suggestion pero kailangan pa yan pag-aralan. Do you know kung meron bang suporta dito ang Kongreso sa panukala na ito? So far, wala pang ibang mga senador na nagbabanggit tungkol dyan. Pero doon din kasi sa 1-month tax holiday na bill na nais maipasa nga niya ng senador, hindi naman doon kasama kasi hindi raw maapektuhan doon yung GSIS, yung Pag-ibig, yung PhilHealth.
doon daw yun sa compensation na earners. Pero so far, ang nasabi rin naman dyan ng senador is ipopropose, paano ka lang batas ito na kanyang ipina-file, pero bukas pa rin naman daw siya na pag-aralan at pusisiin muna ang mga ito. So, supportahan ba siya ng kanyang mga kasamahan dyan sa Senado? So far kasi ngayon ongoing pa ang mga subcommittee hearings dito on finance. So hindi pa natin nakakapanayam yung ilang mga senador kaya wala pa tayo nakukuha talagang impormasyon tungkol dyan. Pero ang sabi ni Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian, lahat daw ng gagawin na paggalaw daw sa pondo kaya naman daw sa tax, sisiguraduhin naman daw nila magiging transparent ito lalong-lalo na pag dumating ang BICAM para raw hindi magkakaroon ng pagkukwestiyon ang publiko kung ano na nga ba ang nangyayari o paano ginagalaw nitong legislators yung panukalang pondo. Okay. Last, on my side, Mary Mon, naalala ko kasi yung sinasabi ni Senator Erwin Gatchalian dun sa Farm to Market Road hearing niya dyan sa Finance Committee. Ang government daw natin, sabi ni Agriculture Secretary Tu Laurel, ay may backlog na 60,000 kilometers na farm to market road projects. No? So ano pa ba yung mga inaasahan natin na malalaman tungkol dyan sa investigasyon na yan? So far, Angela, yung sa naging pagdinig kasi kasama si Agriculture Secretary Tu Laurel, ang nabusisi pa lang kasi nila is yung year 2023 to 2024 at doon nga nakita nila na Bicol and Leyte areas, dito yung karamihan ng mga farm-to-market roads na yung ilan dito talaga nakita na flag talaga nila as overpriced or may cost shooting. Ang nakikita kasi nila, bagaman nakalista raw yung mga proyekto, may irregularities. Kung kunwari ang nakalagay dito yung kilometro, 10 kilometers, hindi raw buong ginagawa yung 10 kilometers. Kaya doon nila na-flag as overpriced or merong 30% na markup na ginagawa. Kasi sabi ni Sec. Tu Laurel, yung sinasabing rate daw ng DPWH, for example, 15,000 per meter, so 15 million per kilometer, pwede raw ibaba to 10,000 per meter, 10 million per kilometer. So so far wala pa namang mga personalidad silang naililink pa dito, pero ang sabi ni Sec. Tu Laurel, meron na rin daw silang inspectors na ginagawa para mas mapalawak pa raw yung investigasyon. So I wanted to ask you about that. May timeline na ba sila or idea kung anong klaseng hearing mangyayari with regards to this? Kasi ang nabanggit lang so far is yung ghost projects na farm to market tsaka yung overpriced. Pero meron din kasi daw issue ng substandard roads also. Oo, Angelo. Ang sabi dyan ni Senator Sherwin Gatchalian, i-refer niya na actually sa Blue Ribbon Committee at sa ICI yung investigation tungkol dito. At bukod doon sa farm-to-market roads, ang hinihinala rin pa ni Senator Gatchalian, baka raw pati sa irrigation, meron din daw mga irregularities or anomalous na mga proyekto. So lumalawak ngayon yung conversation. So bukod sa ginagawa lang nilang pagdinig on agriculture, then pagdating din doon sa budget, meron na rin silang referral na gagawin. Magsusulat na nga rin daw itong si Senator Sherwin para raw mas ma-refer talaga sa ICI at saka sa Blue Ribbon, yung mas malalim na pag-iimbestiga. All right, thank you for that. Mobile journalist Mary Mon Reyes reporting live from the Senate. All right, at this moment we have with us Bril Montalvo from Davao City to give us updates on the recent quake that hit Davao Oriental. Bril, we have a few reports coming in. Ano nangyayari on your end? Bril? Angela, alam nyo, yanig na. Angela, ayan, narinig niyo ako? Yes, go ahead, Bril. Sige lang. Ayan. Alam nyo, kanina, pasado alas 9, ngayong umaga nga, ng yanigin ng magnitude 7.6 na lindol. Ito nga Manaya sa Davao Oriental. At yung yumanig ang lindol, ay nandoon tayo kanina sa Digo City. Particular doon sa Digo City Police Station kung saan may ifa-follow up sana tayo na isang police story, but kanina ay during our field ay biglang yumanig ng napakalakas, higit 1 minutong naramdaman itong lindol dito nga sa ilang lugar sa Mindanao, particular dito sa Digo City, Davao del Sur. At katabi nitong police station ng Digo City ay ang Digo City Davao del Sur Provincial Hospital, kung saan inilikas din at inilabas
lumalabas ang ibang mga pasyente doon sa kanilang mga rooms para na rin sa kanilang kaligtasan. At maiba din na kanina nakita natin sa mga kalsada na nagsitakbuhan at nag-duck cover and hold din sila. At meron ding isang eskwelahan dito sa Don Mariano Elementary School dito pa rin sa Digo City ang pinauwi na ang kanilang mga estudyante at sinundo sila ng kanilang mga magulang dahil sa nangyaring lindol. At sa Davao City naman, ramdam din ang pagyanig doon sa magnitude 7.6 at sa katunayan ngayon ay suspendido na ang lahat ng antas ng klase maging sa pribado o sa pampublikong eskwelahan sa Davao City. At meron ding ibang lugar sa Mindanao ang niyanig rin ng magnitude 7.6 mga aftershocks or intensity na lang yung naramdaman sa ibang lugar dito nga sa Mindanao. At ngayon ay papunta na tayo doon sa epicenter sa Manaya, Davao Oriental para alamin natin kung kumusta ang sitwasyon doon. May nagsisend na sa atin ng mga video coming there sa Manaya, Davao Oriental. May mga gusali na, may mga bahay na nasira doon dahil sa 7.6 magnitude lindol. So mamaya ay puntahan natin doon sa Manay, Davao Oriental. Bril, how far are you from the epicenter of yung sa earthquake? And meron ka na ba kasi dito, I just understand it happened over an hour ago lang, pero may mga reports ka na ba na yung damage sa area from where you are at least? Mula dito sa aming kinatatayuan sa Digo City, Davao Sur, nasa 6 to 7 hours ang travel time going to Manay, Davao Oriental. Pero malakas pa rin. Malakas pa rin ang lindol. Sa katunayan nga, nag-video ako kanina, yung crew cab natin kahit walang driver ay gumagalaw dahil sa lakas ng pagyanig. At kanina ay sinubukan natin kausapin itong regional director ng OCD-11, si Sir Ednar Dayang Hirang, at ang sabi niya ay ongoing pa ang kanilang assessment ngayon sa nangyaring lindol. At may mga tsunami warning na rin na inilabas. Maging sa Davao City ay naglabas na rin ng tsunami warning dahil sa nangyaring pagyanig kanina lang. Bril, meron ba tayong report, kung may alam ka na, reported na injured from this earthquake? So far, Angela, sa ating monitoring sa social media ay wala pa namang tayong natanggap na mga injured na mga residente dahil sa nangyaring 7.6 na earthquake doon nga sa Manaya, Davao Oriental. So nakikita natin sa social media mga gusali lang na nasira at yung mga buildings ay gumuho. May mga bahay na nakita natin, may mga debris sa mall. Nakita natin sa social media itong isang mall doon sa Tagum City, Davao del Norte. Yung debris ng structure ng mall ay nahulog na. At may isa ding eskwelahan sa Davao de Oro. Nakita natin sa social media ang nasira rin yung isang park nila doon sa loob ng eskwelahan. So far ngayon, Angela, hard also kasi Bril? signal dyan Bril? because of the quake, I guess. I'm assuming, I Oo. was gonna ask kasi Bril sana kung gaano katagal itong 7.5 earthquake, 7.6. And actually, it's na-downgrade na daw 7.5. from Fivox. So gaano katagal ito? 'Di ba? Meron pa bang nararanasan ng mga aftershocks? Well, if you remember sa Cebu quake, it took hours before reports started coming in. Kasi usually ang recovery time sa earthquake, oras yan because communications are down, may mga assessments na nangyayari. And based sa nakita, although as of now wala pang casualty report, but I hope it stays that way. I hope it stays that way, yeah. Pero may mga videos na lalabasan from the... Bril, thank you if you can hear us. Bril. Kasi mahirap din ang signal dyan ngayon, I'm sure. Anyway, may mga videos na nakikita na si Bril, but Bril will update us. May mga gumuho daw na mga building tsaka mga bahay sa Manay, Davao. Papunta siya ngayon doon. But kasi 7 hours drive. 7 hours drive daw. But we hope, we're hoping for the best. And prayers go out to them. And also, we wanted to ask Bril sana about in Davao City, how it was, how affected it was. Kasi 7 hours away, but malakas daw all over eh. Mataas-taas din ng 7.6, 7.5 pala. Alright, don't go away. We're not done yet. Stay with us.
Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. Tropical storm Kedan has exited the Philippine area of responsibility. It was last spotted 1,355 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Pag-asa says it is less likely to directly affect the weather condition in the country. Still, several weather systems will bring rains across the nation today. Visayas, Mindanao, and Palawan will experience downpour due to the southwesterly wind flow. The trough of LPA will bring rains over Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol region, and the rest of Mimaropa. Meantime, localized thunderstorms will affect the rest of Luzon. In sports, the Petrogas Angels swept the Galleries Tower high-risers to open their 2025 PVL Reinforced Conference campaign on a high note. Veteran setter Janelle Cheng steered the offense with 14 excellent sets and chipped in 4 points. Brooke Van Sickle shined with 14 points in a match where her parents also made their debut as the Angels' head and assistant coaches. Meanwhile, the Farm Fresh Foxies also started strong with Belgian import Helene Rousseau erupting for 38 points, built on 31 attacks, 3 blocks, and 4 aces. Alright, so again, we would like to inform everybody that at 9:43 in the morning today, nagkaroon po ng earthquake dyan sa Davao. Ang epicenter ay ang Manay, no? Dyan sa Davao Oriental. Oo, magnitude 7.6 yung earlier reported, but it was downgraded to 7.5. And we have now our correspondent, Bril Montalvo, on the way po to the epicenter to assess the situation there, to give us more details kasi now very scarce pa ang info. Because I'm sure people are still responding. Rescuers are still on the way kasi may mga building daw na bumagsak and houses also. We were trying to reach FIVOX actually para makakuha tayo ng information regarding this, but I'm sure they're also busy right now. But of course, our prayers, our thoughts goes to, of course, to Davao City. Ano? And then hopefully, sabi ni Bril, wala daw injured people or casualties. And I hope it stays that way. Diba? Okay. All right. Well, thank you, by the way, to our weekly sponsors, si Buddha's Belly, of course, Ate Marjorie Tan, for sending us over these goodies. And it's a Friday, and it's the last day for us broadcast, but we'll see you next week. Ay, by the way, idagdag ko lang yung dun sa tsunami warning ng FIVOX. Okay, there's a tsunami warning. They strongly advise to immediately evacuate to higher grounds or move farther inland rather. Itong mga following areas na to: Eastern Samar, Dinagat Islands, Davao Oriental, Southern Leyte, Surigao del Norte, Leyte, and Surigao del Sur. All right. Well, with so much happening, several earthquakes at Rock, Baguio, Cebu, and Davao, and of course, yung mga bagyo na pumasok. We'd like to tayo, mga kapatid, we'd like to tell everyone that this weekend include in your rest some reflections and prayers for the whole nation. So much is happening, and of course we want the best for everyone. And that wraps up today's episode of News and Views. Join us again on Monday. I'm Angela Lagunsad Castro. I'm Angelo Castro III. We are One News. Kapatid, all sides, all the time.